nila pinahihintulutan na ang tatay mong magnanakaw ay ipailibing. Ngunit nung naupo si Rodrigo Roa Duterte, kahit hindi sanghayon ang karamihan sa mga Pilipino at ang ibang mga politiko, ipinalibing ni PRRD yun. Pero ano ang ipinalit mo doon? Ipinakulong mo si Rodrigo Roa Duterte. Ipinakulong mo ang nagpalibing sa tatay mo. Ganun ka walang utang na loob at ngayon gusto mong ibalik ang unity. Bakit? Nakikita ni Bongbong Marcos na pabagsak na ang kanyang administrasyon at gusto niya ulit kumapit sa mga Duterte para marisolba itong administrasyon niyang bulok. Yun. Pangalawang tanong, Kuya Park. Ngayon ay tataasan po yung sahod ng mga kasundaluhan po natin. Sa panahon kung saan ay may mga ugong-ugong ng kodita o military junta ngayon sa hanay ng mga kasundaluhan against kay Bongbong Marcos. Palagay mo, ito po ba ay parang panunuhol para kumalma ang kasundaluhan? Yes. Yung pagtaas ng sahod? Sa aking paningin, yun ay panunuhol ni Bongbong Marcos para hindi makagalaw ang mga kapulisan at kasundaluhan. Yun lamang po ang ibig sabihin kung bakit ngayon pa lamang itataas ni Bongbong Marcos. Kasi kung yun talaga ay kasama sa mga advokasya ni Bongbong Marcos nung sinangangampanya, ay dapat mas maaga niyang tinaasan ang sahod ng mga kasundaluhan at kapulisan. Hindi ngayong meron siya naririnig na ugong-ugong tungkol sa pagkudita ng mga kasundaluhan at mga kapulisan. Ang dapat na gawin ng mga kapulisan at kasundaluhan natin, pakinggan ang boses ng mamamayang Pilipino, hindi ang boses ng mga iilang mga politiko. Ang pulis at sundalo, nandyan yan hindi para protektahan ng kahit sino mga politikong gago. Nandyan ang mga kapulisan at kasundaluhan para protektahan ang sibilyan na naninirahan sa ating bansa. Hindi sila nandyan para maglingkod para sa kani-kaninong mga politiko. Dahil ang sahod ng pulis at sundalo at politiko ay galing sa buwis ng taong bayan. Kaya marapat lamang na ang mga kasundaluhan at kapulisan ay pakinggan ang boses at inahin ng taong bayan. Okay, ito na. Yes, next question. Ano yung masasabi mo na sabi ni BBM, legacy niya daw yung Bukana Bridge? Okay, so sa pagkakaintindi ko naman sa Bukana Bridge, Bongbong Marcos, huwag masyadong makapalang mukha at huwag masyadong paipal sa mga lulong lista ni Bobong Magnanakaw. Kasi sa pagkakaalam ko po, ay inaprubahan na po ni PRRD yan noong termino niya at naglaan na po siya ng pondo para sa Bukana Bridge. At ito pa, ang pagkakaalam ko dyan, Ferdinand Bongbong Magnanakaw, ay pera ng China ang ginamit dyan. Nag-commit po ang China ng 1.5 billion pesos para sa Bukana Bridge na igagawa 5 tulay po na bridge na gagawin dyan sa Davao. Yan po. At kahit ni pisong duling po, walang nilabas ang administrasyong bangag para sa Bukana Bridge. At eto po, bawat administrasyon ay meron pong palatandaan sa kani-kanilang mga proyektong natapos o project. Si Bongbong Marcos ay meron siyang mga tatak dyan na ilalagay na makabagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Gaya nung kanyang project na bus na hindi na uupuan ng mga tao, walang sumasakay kasi walang aircon. Yung mga senior citizen pag umuupo, walang phone, natutusok yung puwit nila. Kaya hindi sila sumasakay. Meron nakalagay na bagong Pilipinas. So sa Bukana Bridge naman po, makikita mo doon ay plug ng China at plug ni Pilipinas. So, imposible na magkaroon ng transaksyon itong si Bongbong Marcos sa China kasi si Bongbong Marcos gusto niyang girahin itong China. Kaya imposible na mapasa kanya yan. So pag merong China dyan at merong Pilipinas, ibig sabihin automatic na yan ay advokasya at project ng dating administrasyon na si Rodrigo Roa Duterte. Huwag masyadong paipal Bongbong Marcos kasi wala ka pa pong nagagawa na proyekto sa ating bansa. Puro mo lang kinikredit itong mga proyekto ng dating administrasyon. 2018, sinabi na ni Vice President Sara si Duterte yan eh. Noong president pa siya daw, di ba? Kinuwento niya, naawa sa kanya ang kanyang tatay dahil siya ang mayor ng Davao. At itong mga bridge sa Davao hindi nagagawa kahit may budget na. At ngayon, dahil sa kay Rodrigo Roa Duterte, nakipag-usap niya China at ang China naman ay nag-commit ng 1.5 billion para sa bridge dyan sa Bukana Bridge. Ngayon, itong makapal na mukha na bangag na walang alam, nagdala ng media pati mga vlogger niyang mga lulong. At kinikredit niya itong Bukana Bridge. Hoy mga lulong lista, gumising na kayo. Yung sinasahod sa inyo, dapat yan, pera ng taong bayan, kinakain ninyo mga hinayo pa kayo, mga yawa kayo. Mga gunggong. Next, tanong. Ito pa. Oh. Sabi ni Ante Lokirat, takot daw si Pulong kaya hindi siya dumating doon sa patawag ng ICI. Oh, eto, Pukirat. Secretary Pukirat ang pangalan niya ngayon. Lapalitan ko na ng Pukirat. Okay, Pukirat, hindi takot yang si Pulong Duterte. Hindi yan siya takot dyan sa ICI. Kaya lang siya hindi sumipot sa patawag ng ICI. Eh, ikaw ba naman? Alam mo namang ang ICI ay bayaran. Di ba? Isang departamentong bayaran ni Bongbong Marcos, wala kang gagawin doon kung hindi pa iikutin ka. Isisi lahat sa mga Duterte ang mga nangyayari. Yan yung gawain nito si Pukirat. Huwag mong masyadong takpan yung amo mong lulong. Kasi wala na kayo kahit anong gawin yung linis, ito pang malaking pagkakamali ni Pukirat. No? Ang mga napili ng mga vlogger puro mga lutang. Oo, sayang yung binabayad yung 5,000 every month kasi napili nyo mga bobo, walang mga alam na vlogger, mga tanga. Okay, Si Sangkay TV. Yan si Sangkay TV, adik yan. Gumagamit ng marijuana yung gago na yan. Biruin mo yung nag-post siya.
ang pinos niya, papatain ng mga DDS si Kiko Barzaga at isisisi kay Bongbong Marcos. Kung hindi ka ba naman adik, bakit mo na i-post yun? Tarantado, fake news, gago, inutil, hampas lupa, yawa, bobo, tanga, lutang, gago. May tanong ako. Oh. Di ba may lumalabas ngayon na sabi ng First Family na sinasabi nila na willing na sila lifestyle check. Very Ano good. masasabi mo? Napakaganda. Napakaganda. Dapat niyong gawin yun para naman mabawas-bawasan yung katangahan ninyo at galit ng taong bayan sa inyo. So yun lamang. Isa ayaw mag-pair political. Ayaw nila? Eh automatic na yan, mga adik at mga bangag yan. Sana lang. Oh. Nung nakaraan, kasya na daw yung 500. Tapos ngayon naman, yung 20 pesos pwede na daw sa mga inaanak. Sino bang nagsasabi niyan? Si Secretary Roque. Secretary Roque. Secretary Idol mo Roque, yan pati itong undersecretary na si, sino nga yan? Tagapagsalita ng Malacanang na Claire Castro. Pukarit. Ito, Pukirat, pati si Roque, Secretary Roque, itong gawin nyo. Pwede na yung pang 20 pesos pang bigay sa mga pamangkin. Tapos yung 500 Noche Buena. Tayong tatlo, iniimbitahan ko kayo, doon tayo mag-Noche Buena sa bahay namin sa Mindanao. Gamit ang 500. Walang kakain sa buong isang gabi ng kahit ano, walang magbabaon. Yung 500 na yun, tatlo tayo kakain doon sa bahay. Tayo mismo ang mamimili kung ano mamimili doon at kung ano lang mabibili, yun lang ang kakainin natin. At kung sino ang kakain ng maliban doon sa nakuha ng 500 piso ay uuwing patay at bangkay. Ano? Roque, papayag ka? Pati ikaw, Claire Castro, ng mga gogo, mga gunggong, mga bobo, mga tanga, mga inutil, mga yawa, mga ampas lupa, mga bobo. Yan ang dapat sa inyo, pinagmumura, mga tarantado. Nakakainis eh. Biruin mo, iniinsulto natin ng mga Pilipino eh. Tama. Iniinsulto niyo yung mga Pilipinong mahihirap. Alam namin na mahihirap kami pero hindi nyo nakarapatang ipamukha sa amin. Kasi ang mga yaman ninyo galing sa amin. Wala kayong yaman, mga tamad kayo, mga batugan kayo. Ginagawa ninyong negosyo at pangpayaman, itong politiko kaya pumapasok kayo sa politiko, mga gago kayo. Kuya Bart, hanggang kailan ka Natatad tuloy sila para ng mga natatad sila na, hanggang buhay ako! Okay pa ba? Kaya pa ba? Kaya ko. Hanggang buhay ako, lalaban ako para sa bayan. At ito ang mensahe ko sa inyo na sinasabing makukulong ka, mamamatay ka, sabi ng mga lolong lista. Tandaan ninyo mga lolong lista, hindi nakakahiya na makulong ka na lumalabang ka sa bayan. Hindi nakakahiya na mamatay ka na lumalabang ka sa bayan. Pero nakakahiya na binoto ka ng mga Pilipino at tinatawag mo ang sarili mong public servant pero hindi ka public servant sa mukha ng mga tao kung hindi nagpapahirap sa ating bayan. Yan po ang nakakahiya. Mas nakakahiya yung naging public servant ka pero ang ginagawa mo ay pagnanakaw at paghihirap sa taong bayan. Hindi nakakahiya na namamatay ka o makukulong ka dahil sa pakikipaglabang mo sa tama. At kung sinasabi naman ng iba, napakayabang ni Kuya Park. Aba, kung pagiging mayabang pala ang pagsasabi ng tama, sana habang buhay na akong magiging mayabang. Maisabi ko lamang at maiparating ko lamang sa mga Pilipino ang katarantaduhan na ginagawa ng bawat politiko nandito sa ating bansa. Yun lamang po. Maraming salamat. Kuya Bart. Okay, thank you. Thank you. Okay na? Okay kayo. Okay.